we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Kapin semana, sukad na lunupan dala sa shear line. Gibaha pagbalik ang pipila ka lugar sa Davao City ug Davao del Norte. Dala karon sa trough sa low pressure area. Samtang state of calamity, gideklara na sa Panabo City sa Davao del Norte. Ani ang report ni Argil Relator. Kapin usa ka semana pa lang sukad gibaha dala sa shear line. Ni bakwit na sab ang mga residente sa barangay Tigato, Davao City kagahapon. Dihang nabahaan human milapaw ang Davao River dala sa way puas nga ulan sukad pa ni adtong Martes sa gabii. Ang ubang mga residente gipang sakay sa rubber boat aron madala sa evacuation area. Busa ang mga apektadong residente nagpunsisok na pud sa gym. Ang worst is kanang pagpanglimpyo. Pagpanglimpyo ta sa mga gamit. Tas di man namo makuan gud ang tubig kung taas kayo. So katong among gipang prepare ng mga gamit, maabtan siya tubig ba ano. Hinuon ang ubang residente, mi bakwit na dihang nadungog ang siren, isip alarma. Magsiri nagkaduha, bakwit agad mi. Muna among ipaabot. Oh, kay balo na mi di para sa una nga magulat pa mi sa tawo nga inana magbakwit. Sa barangay Maa, taman bagtak ang tubig pasulod sa Purok Sanggilangan kagabii. Apan pagkakadlawon, tagaliog na ang tubig sa maong lugar ug nagparayon ang rescue operation sa mga apektadong residente. Samtang sa gym sa barangay 19-B, napuno sab sa mga mibakwit kinsa giatimana sa mga personahe sa CSWDO ug barangay. Sa Matina, Gravahan, kaganihang alas 4 sa kadlawon, gipang rescue ang pipila ka residente nga gisakay sa rescue boat tungod sa lapas hawak nga tubig baha. Gani kining kabataan nangaligo na sa tubig baha. Maayo na lang kay migawas na ang haring adlaw pagka alas 8 sa buntag kaganina. Apan kusog gihapon ang sulog sa tubig sa Davao River nga anaa gihapon sa critical level. Gani sa Fatima, Matina, Gravahan, lapas tuhod pa ang baha sa mga ubos nga bahin kung asa mipaingon ang tubig nga milapaw sa Davao River. Ang appliances sa mga residenteng nabahaan naglaray dinhi kay gipangbutang sa taas nga lugar aron dili maabtan sa baha. Kining usa ka kalsada sa Maa, daw dagat gihapon tungod sa taas nga tubig baha. Sa barangay 9-B, nagpabilin hangtod tuhod ang level sa tubig baha sa residential area nga naakilid sa Davao River. Sumala sa CDRRMO, ana sa kapin 8,000 ka mga individual ang gipapakwit gikan sa 15 ka mga barangay nga gibaha sa Davao City. Sa Davao del Norte, gibasab ang barangay New Camiling ug Alihal sa Carmen kung asa gilayong girescue sa Coast Guard ang mga residente. Sa lungsod sa Kapalong, daw dagat na ang highway tungod sa baha. Gani, kining mga residente misakay na sa floater. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, nahumol na sa baha ang ubang gamit sa San Miguel Elementary School sa barangay San Miguel, dihang gilunupan. Sa Panabo City, gi-rescue sa Coast Guard kining mga residente sa barangay Santo Niño nga natrap sa ilang mga balay. Kining mga bata gipang sungay ato sa pag-rescue. Sa barangay Gredu, gipang rescue sab ang mga residenteng nangatanggong sa ilang balay. Tungod sa halapad nga danyos dala sa pagbaha, gipaubos na sa state of calamity ang Panabo City. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kaping libo ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Davao Oriental dala sa trough sa low pressure area.
samtang pipila sab ka infrastruktura ang nangadanyo sa baha. Sa nutang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa San Isidro sa Davao Oriental. John D. Sara, sa halapad nga pagbaha dinhi sa Davao Oriental, sobra 1,300 ka magbanay ang apektado. Daghan usab ang mga lugar nga na-isolate human nga nagaguba ang mga dalan ug tulay. Hinuon gipasiguro sa or gipasalig sa Davao Oriental Provincial Government nga dunay nakaandam nga pondo. Hinay-hinay na tunga kining balay hangtod sa naanod na sa kusog nga bulog sa tubig baha sa sapa sa Saragona Manay, Davao Oriental kagahapon. Wala sab nakaluwas kining balay sa Tibanban nga midahili sa sapa. Lalaki sa Purok Tambinasan sa Barangay Mikit, Baganga sa samang probinsya. Iyang gipugos og tabok ning karsada samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Rason nga nadala sa kusog nga sulog. Mayo na lang luwas siya apan ang motor na anod. Sa Purok 12, Barangay Andap sa lungsod sa Boston. Wala na'y nahimo ang mga residente kundili ang masayangan sa tulay nga gianod sa tubig. Huwebes sa buntag, dihang mihunong ang ulan sa daghang lugar sa probinsya. Minay-hinay sa bugubas ang baha. Apan, mas naklaro ang gibiling danyos sa paghubas sa tubig. Sama na lamang ni ining tulay nga nagsumpay sa Barangay Mayo ug Bitan-agan sa Mati City. Human sa way puas nga pag-uwan, makita ninyo sa Bitan-agan River dinhi sa Mati City nga dili na ingon ana kadako ang tubig. Pero nagbilin kini og danyos sa ilaha mga gabyon. Gani nalukat pa ning mga dagkong punuan sa kahoy nga mibabag tunga sa sapa. Laom na jud kayo ang gikankan sa yuta. Ang IB mismo nga gibutang tong nangagi para sa bagian is nagbitay na siya. Sa iyang ilalom wala na siya yuta nga nagpugong. Which is mo force pataas, wala na. So simba ko palayo anytime kanang IB nga gibutang diya kanang gitulayan nato, na tendency nga mobigay na. Gani makita na ang pagliki nining bahin sa tulay. Gikordon na ang tulay samtang ginasusi pa sa DPWH ug City Engineering Office ang integridad nini. Nya karon dili naman paagian, usa na lang maghimo. Baktas, walain. Maabot lang mga tabok. Ana sa kapin 1,368 ka pamilya ang apektado sa baha. Kadaghanan niini nagtener sa evacuation centers ug ang uban sa Kapitolyo sa probinsya. Ang amo amang kong balay gud nalapawan naman gud sa baha sa sulod jud. Nasa naman ang tubig? Taga diri sa tuhod na sa sulod sa amo ang balay. Pero kung sa labas ka diri nakutob sa hawak. Mo nang naganhin na lang mi diri. Among balay lagi ma'am, taga diri ang tubig. Agan kung babae dito nabilin kay ang iya mga kuan, basi mabasa ang rep niya ba. Oh, mga gamit. Personal nga gibisita ni Davao Oriental Governor Nino Uy ang mga evacuees. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV kaniya, wala matudpay problema sa pondo ang provincial government alang sa mga apektadong residente sa probinsya. Daan na silang nagdeklara og state of calamity niadtong milabang semana tungod sa epekto sa way puwas ka pagulan. Gibarabara ang 100 million pesos ang gamiton gikan sa Calamity Fund. As of sa budget naman, okay naman siya kasi kaka-start pa lang ng year. So lahat naman ng budget pwede ma-utilize. Especially yung ating 5% calamity fund, intact naman yon. Sa karon palisuray ang paghatod sa mga relief goods sa pipila ka lugar, human ma-isolate tungod sa mga nagubang tulay. So as of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol. Sara, nakigalayon na ang provincial government sa DPWH o gubang ahensya sa gobyerno alang sa clearing operation sa mga dalan. Ingon man ang pagsulbad sa problema sa mga nangaguba nga tulay ug ibang infrastruktura. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ana gyapon duol sa nasod ang low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa. Ulahing namatikdan ng LPA sa gilayong 195 kilometers southwest sa General Santos City. Sumala sa Pag-asa, ubos gyapon ang tsansa niini nga mahimong bagyo apan dunay posibilidad nga mosulod sa PAR. Apan kung makasulod kini,
Gileon sab kini nga mogawas human sa pipila ka oras. Sa karon, padayong ulanon ang Mindanao dala sa trough sa LPA. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao gihapon ang ulanon. Dunay heavy to intense rains busa mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Samtang karong Pebrero, posibleng dunay usa ka bagyo nga mamugna o mosulod sa PAR. Matag ingon aning panahon, muigo kini sa Visayas o Mindanao. Apan kung dili maglandfall, mag-recurve kini o mupalayo sa nasod. Usa ka abandonadong panimalay sa Bukirong Barangay sa Cagayan de Oro City ang sorpresang giinspeksyon sa otoridad. Human kini gidudahang ginahimong drug den. Mga gituwa ang parapernalya sa paggamit og ilegal nga droga nakita sa lugar. Ani ang report. Sorpresang gisulod sa mga personahe sa Barangay Council uban ang mga barangay tanod sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Kining usa ka abandonadong panimalay sa sitio Bato sa nasangpit nga barangay. Matod sa otoridad nga nakadawat sila og reklamo sa mga residente sa palibot sa mga kadudahang tao nga gasulod sa balay bisan 10 oras sa gabii. Rason nga ila kining sorpresang gisulod og dinhi ilang nakita ang daw mga gamit o parapernalya sa paggamit og ilegal nga droga. Among gi adtuan daghang gito mga gamit nga mga sama sa fuel, lighter. Halos tanan to daghan uban ako gani nga akong chip tanod nga na-witness ito nga daghang kay mga gamit nga na bilin sa kuan sa maong balay. Sa maong inspeksyon, wala sila'y naabtan nga tawo nga gagamit og droga. Apan ang ilang nakuhang parapernalya ang pamatuod nga ginataguan kini sa mga tawong gagamit og ilegal nga droga. Tungod niini, gipatawag sa barangay ang atensyon sa tag-iya sa balay aron dili na kini magamit pa sa daotang binuhatan. Human madiskubrihan sa Barangay Council diri sa Indahag nga gihimong drug den kini nga balay nga giabandona. Karon giklaim na kini pagbalik sa nanag-iya sa balay og gisirado na o gani gibutangan na sab kandado aron di na masudlan sa mga gagamit og ilegal nga droga. Matag gabii, aduna na sab mga tanod nga gatuyok-tuyok sa lugar aron masuta kung aduna pa bay mga tawo nga mosulay og sulod sa lugar. Munto nga mo ding gi obserbahan namo among gipustihan sa mga tanod. Maro-maro po tayo ang kuan, wa na ni sulod. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nangaliki na ang yuta sa pipila ka humayan sa Zamboanga City, epekto sa strong El Nino sa syudad. Busa Office of the City Agriculturist, nakatagdang magpaigayon og susama sa water rationing sa mga humayan sa syudad. Ano yung report ni Chris sa Dapitan? Tungod sa grabeng pagkauga, nangaliki na ang yuta nga gitamnan sa 5 ka ektaryang humayan ni Tatay J sa sitio Balinsungay, Barangay Mercedes sa Zamboanga City. Naugasab ang irrigation canal sa iyang humayan. Kinitungod nagkanhit na ang supply sa tubig sa Pasobolong Dam nga mooy nagasupply sa maong barangay. Wala magdahom si Tatay J nga sayo mabati ang epekto sa El Nino sa syudad. Siyembra kami si Chene paagwa na kundi kabalang siyembra may ma. Sabi kita el Marso alitang kwan tansol. Ano man kami sabi kaya ara temprano pan el sole kanaton. Sumala sa mga mag-uuma, December 5, 2023 dihang gisugdan nila ang pagtanom og mga humay. Apan, ang ginakabalakan nila karon kung magpadayon ang sobra kainit nga panahon, maadto sa wala ang ilang kahago. Eskaso ya agua, tormento ya. Malisut ya. Niya taliga ka agua ka namon pero seko ya. Tungod ni ana, magpatuman ang Office of the City Agriculturist ug susama sa water rationing sa Zamboanga City Water District aron mapatubigan ang mga apektadong humayan kung asa nagapahigayon na sila og site validation. Bale, kasi ang irrigation system nila dyan is managed by the Irrigators Association. Tapos meron yan silang water master, yun ang kakandak na yun sila ng kung sa water district para rationing. Merong inallocate na para gagawa ng mga irrigation wells para sa pwede mapagkunan ng tubig. Sa karon, ang ubang mga mag-uuma nangita una og laing panginabuhian. Tan abal-abal lang pa ko sa komunidad ng pamilya. Sa idea na panawagan nila, ira-ira kita man focus sila kina mga simentera. Kasi
man ta suporta kita kung kanaton todo aki, Rosman. Ang problema na sinoy agwa, kimo naman kita suporta kanila tamin. Sa pagkakaroon, wala pa'y natalang danyo sa sektor sa agrikultura sa syudad gumikan sa El Nino. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka individual ang patay samtang usa ang missing human na tabunan sa midahiling yuta sa Maragusan, Davao de Oro dala sa way puas nga pag-ulan epekto sa trough sa low pressure area. Ani report ni Kent Abrigana. Patay ang tulo ka individual lakip ang usa ka 12 anyos nga babae. Human natabunan sa nahitabong landslide kagahapon sa buntag sa Purok Buongon, Sitio Sarangan, Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Pagkahapon, na-retrieve sa MDRMO Maragusan ang mga patayng lawas. Giila mga biktima nga sila si Ananias Andoy, 56 anyos, Virginia Buhian, 59 anyos, ug Jerlyn Lada, 12 anyos, ulos mga residente sa nasangpit nga lugar. Samtang missing ang usa ka lalaki giila lang sa ngalan nga Felipe. Katong duha sir, babae ug lalaki, live-in partner man daw to. Unya katong bata, niadto ra to kay magpalit sa tindahan kay na may tindahan tong mag-asawa. Unya ang katupong isa ka tigulang na lalaki, niadto ra po to kay nisugat sa iyang anak kay nanay daghang landslide. Palisoray matod pa ang pag-retrieve sa patayng lawas, gumikan sa mga natala nga landslide nga nagababag sa kadalanan. Gani nagpadayon ang ilang clearing operation sa mga kadalanan nga apektado sa landslide. Sa karon, gidala na sa punerarya ang patayng lawas sa mga biktima. Samtang nagpadayon ang retrieval operation sa missing sa landslide. Gitubag nasab sa Maragusan LGU ang pagpalubong sa mga biktima. Tay mangno nako sa taga Maragusan nga unta mag-amping kanunay. Unya katong mga area nga medyo delikado pa. Hawaan sa ginato. Naman tay mga evacuation center dito lang sa ta para malikayan nato nga dunay makalas nga kinabuhi. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Migamit na lang og gakit ang mga residenteng stranded sa pagkaputol sa tulay sa Governor Generoso Davao Oriental aron makatabok sa suba sa lugar. Samtang pipila sab ka lugar sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur gibaha. Ani ang report. Nahugmak kining tulay sa Governor Generoso sa Davao Oriental adlaw Miyerkules. Atol sa way undang nga pag-ulan sa lungsod dala sa trough sa low pressure area. Busa na sa siyam ka barangay ang isolated kay sumala sa mga residente kini ang bugtong tulay nga nagsumpay sa south ug north nga bahin sa lungsod. Natagaliog na ti oy. Tungod niini, ang mga residente migamit na lang og gakit aron makatabok sa suba sa lugar. Samtang migamit na sabog PC aron ma-rescue ang mga residente sa mga lungsod kan sa mga balay na lunupa na. Ala siniiti karon diadong. Allah! Sa Mati City, natabunan sa mga balas ug bato ang katunga sa lane sa kalsada sa Barangay Langka tungod sa grabing pag-ulan. Wala una kini gipaagian samtang nagpahigayon og clearing operation. Sa Agusan del Sur, daw dagat ang sulod sa San Pascual Integrated School sa Barangay Awaw sa Santa Josefa dihang gibaha. Panggunit sa kwan! Panggunit! Sa Sibagat, misubay na sa PC kini mga residenteng gipang rescue ato sa naghaguros nga tubig baha sa lugar. Wala sab kaikyas ang lungsod sa lapas sa pagbaha. Lakip sab ang lungsod sa Rosario. Sa Trento, gipabakwit na mga residente sa Barangay Pulang Lupa kansang Kabalayan gipang baha. Naglisod sab ang mga motorista sa paglata sa highway sa Barangay Manambia sa Tagbina, Surigao del Sur dihang gibaha. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nabulabog ang mga tao ug empleyado sulod sa Zamboanga City Hall tungod sa usa ka backpacks nga nabilin sa entrance sa mga establishmento nga gituang dunay sulod nga bomba. Gilayong miresponde ang EOD Unit 9 og daling gipagawas sa mga tao dayon gikordon ang Zamboanga City Hall Miyerkules sa hapon. Sa diyang girikisa sa otoridad ng bag, nakita nila nga puros makeup products ug uban pang personal items ang sulod niini. Sa pagsuta sa mga security personnel sa kuha sa CCTV sulod sa City Hall, nakita ang duha ka mga babae nga matud pa
naglalis o gibiyaan ang maong bag. Gipaniguro sa ZCPO EOD unit nga walay angay ikabalaka ang katawhan tungod walay bomba nga nakita sulod sa maong establishmento. Nagpahimangnosab ang kapulisan nga dili magbirit og mga gamit bisan asa aron dili maalarma ang publiko. Giyawag sab nila ang katawhan nga mag-igmat o gilayong i-report kanila ang mamatikdan nga kadudahang lihok o butang. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Paningkamutan matud pa sa Police Regional Office 10 nga magpabilin ang pagsalig sa katawhan sa Northern Mindanao. Kinihuman nakakuha og taas nga trust rating ang ahensya base sa survey sa Mindanao Development Authority kun MINDA. Ano ang report? Anaa sa 90% nga trust rating ang nakuha sa Police Regional Office 10 gikan sa katawhan sa rehiyon sa gipahigayong survey sa Mindanao Development Authority kun MINDA. Matod sa ahensya, sobra libo ka mga respondents gikan sa 5 ka probinsya sa Northern Mindanao ang ilang gipangutana sa serbisyong gihatag sa kapulisan sa rehiyon. Gisuta ang satisfaction, trust, respect, security ug safety nga ginahatag sa kapulisan ngadto sa katawhan. Ang Cagayan de Oro City nakakuha og rating nga 88 para sa safety ug 89 alang sa respect. One thing that we really need to improve on is that the idea that we are a peaceful Mindanao. Because all those outside of Mindanao consider Mindanao as still a place of chaos, dahil ito ng problema, magulo daw sa Mindanao. But we are now providing the science that Mindanao is safe. Actually, this will going to help us in our police intervention in the field. Considering that the result, sabi nga ni Sir kanina, we have a margin of error of 3%. But for us, itong margin of error na to, ito yung hahanapan namin ng interventions. Kumbaga. Usasab sa nakita sa MINDA nga kinahanglan paningkamutan sa kapulisan nga magpabilin ang maayong reputasyon o komunikasyon ngadto sa publiko. The trustworthiness of the PNP-10 must be maintained. Yun na nga, I just learned kanina that the mantra of the PNP-10 is Sigalang Police, and it is confirmed in the study. I did not realize that, but the science had mentioned. Sigon sa kapulisan, padayon kuno ang ilang mga programa aron magpabilin nga limpyo ang ilang hanay. Meron talagang kapulisan natin na medyo manilinis ng landas. That's why yung ating counterintelligence ay pinapalakas natin. Then yung ating disciplinary mechanism po ay pinapalakas din po natin. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ugaling magpadayon ang bangi sa politika tali mga Marcos ug Duterte, hingpit nga mamugna ang bagong dagway sa oposisyon, sumala sa usa ka political science professor. Samtang kanhi Speaker ug Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, gisigundahan ang panawagan nga mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ano report ni John D. Esteban. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Kini ang bugat nga pahayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok sa kasamtangang administrasyon atol sa gipahigayong prayer rally sa Davao City niadtong Domingo. Tungod niini, panlantaw ni Political Science Professor Ramon Beleno III, ugaling mo grabe ang bangi tali alyansa sa Marcos ug Duterte, dakong posibilidad nga maapektuhan ang unity team o ang relasyon tali President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice President Inday Sara Duterte. Pwede matud pa, tanggalon isip DepEd Secretary si Inday Sara. O di ba kaha, ang Vice Presidente mismo ang mo-resign. Yun yung medyo double-edged sword. Kasi for example, kung tatanggalin ba siya o magre-resign siya. Kasi dalawa yun, no? Pag tinanggal siya, ibang ibig sabihin nun. And kung tinanggal siya ni President Bongbong, ibig sabihin pa hindi na niya kailangan yung support ng mga Duterte. Hinuon daan ang giingon ni Inday Sara nga magpabilin siyang DepEd Secretary gawas lang kung papahawaon siya ni President Marcos. Dugang ni Beleno ugaling magpadayon ang indigay tali kampo sa mga Marcos ug Duterte ug kung idusog gyud ang People's Initiative, dako matud pa ang posibilidad nga mamugna ang bag-ong naong sa oposisyon. Bahad sa amahang Duterte,
Ugaling way himuon ang presidente kalabot sa People's Initiative Movement matanggal kini sa pwesto sama sa nahitabo sa iyahang amahan nga si anhi President Ferdinand Marcos Sr. Hindi pa talaga siya ultimately na the establishment of the opposition. Although yan yung dating kasi medyo negative yung kanilang mga messaging, no, with regard to the administration. But for me, wala pa naman anything about, major political movement na mini-mention. Ngayon lang, may mga warning lang na baka matanggal. Kung paano, hindi pa natin alam. No? Pwede bang people power, pwede bang impeachment. Siguro, we will see mga by bandang June, July, baka makita na natin yung muka ng new opposition. Hinoon, kagahapon, giundang na sa Comelec and Bank ang pagdawat og pirma alang sa validations may tungod sa People's Initiative. Samtang gisigundahan sab ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang hagit ni Davao City Mayor Sebastian Bastea Duterte nga mo-resign ang presidente. Tumingin din sa delikadesa, no, yung nakaupong pangulo ngayon. Delikadesa. Kung sa tingin niya hindi na niya kaya, pwede namang sabihin yung kagaya ng binanggit nga ni former President GMA nung araw, I'm sorry. I'm sorry, bumaba na lang. Wala na gitubag ni President Bongbong Marcos ang hagit kaniya nga mag-resign ug ang gipasangil ni Duterte nga nagagamit kini og droga. Hinoon sumala ni Pangulong Bongbong Marcos nga posibleng tungod kuno sa tambal nga fentanyl nga usa ka isog nga painkiller nga dugay nang ginatumar ni kanhi President Duterte ang posibleng rason sa mga bugat ni ining pahayag batok kaniya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Luyos sa tinubagay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa kampo sa Administrasyong Marcos sa nagkaniyang issue. Mi pagula og pahayag ug nga pagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte alang kang Presidente Bongbong Marcos. Ani report ni Argil Relator. Human sa mga akusasyong gibuy-an ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kay Presidente Bongbong Marcos ug pagbabag sa People's Initiative. Gitubag sa kanhi Pangulo ang pangutana kung lig-on pa ba karon ang unity team. To a certain extent, meron na siguro yung because marami na rin kasi yung mga loyalists ni Marcos na calling for the Vice President to resign. Baka out of delicadeza, sisibat niyan. Pero hindi yan sisibat ngayon. Kasi parang iniwanan niya si Marcos mag-isa. Pero okay. She will try to fix terms between the two of them. Mag-alis na yan. Apan una nang gibutyag ni VP Sara nga magpabilin siyang matinud-anon sa iyang trabaho sa DepEd. Gawas lang kung dunay laing kamanduan kaniya ang Pangulo. Adlong Miyerkules, mi pagula ug bag-ong pahayag ang bise ngadto kay Pangulong Marcos. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nagpaabot sab siya sa iyang pagpasalamat sa pagrespeto matud pa sa Pangulo sa iyang mga baruganan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. Inay ang pagduso sa charter change, sulbaron usa kuno ang mga problema nga ginaatubang sa mga Pilipino. Gibutyag sab niini nga duna siya respeto sa panglantaw ug opinyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Duterte ug sa iyang mga igsuon. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Unahon matud pa niya ang edukasyon sa kabatanunan o kalinaw sa nasod. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Balhog sa prisuan ang usa ka pasahero sa Zamboanga International Airport human makitaan sa otoridad og usa ka improvised handgun sulod sa iyang bagahe. Diyang gipaagi kini sa baggage scanner sa maong airport. Ani ang dugang detalye. Gilayong nagpahigayon og manual search ang baggage inspector og kapulisan human ma-detect ang usa ka bagahe nga dunay sulod nga gituwang usa ka improvised handgun ug mga sanina. Diyang gipaagi kini sa X-ray machine atol sa initial screening checkpoint sa Zamboanga International Airport. Matud sa kapulisan,
Nakatakdang mubiyahe padulong Manila ang pasahero nga wala naginganlan sa otoridad. Apan natanggong kini sa airport kay walay mapakita nga igong dokumento alang sa dalang nga pusil. Wala siyang naipakita, wala siyang naisubmit. So inimbitan sa office dito para totoro maimbestigahan. So since wala siyang nakita talaga, then we have to file a case against sa kanya kasi nasa possession niya yung firearms nung nakuha. Matod sa suspect, igura niya nakitaan sa balay sa iyang lolo ang pusil kaniadto og iya kining gitago. Wala daw siya magdahom nga anaa kini sulod sa iyang maleta. Ako agad sir. Anong kinitaan na po na ako to? Apan sa pagsuta sa kapulisan, ang pusil gipanag-iyahan sa usa ka Daryl Balbuena, 25 anyos, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Gipaubos na sa inquest proceeding ang maong suspect nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakatakda sab ipaubos sa ballistic examination ang maong pusil alang sa verification. Tuloy po yung puslit na sinasabi natin. Sa airport po natin hindi sila makakalusot kasi we manned by X-ray machine. Doon sa mga legal owners naman, as long as wala namang gun ban, basta kumpleto sila pertinent documents, pwede naman nila i-ship, pwede na i-travel together with them. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Unom ka mga job order employees sa usa ka barangay sa Zamboanga City nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga atol sa gipagayong surprise drug test. Ano ang dugang detalye? Gibutiyag sa Barangay Council sa Barangay San Roque, Zamboanga City nga adunay mga job order employees sa barangay ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga sa gipahigayong surprise drug test. Sa halos 100 ka mga empleyado nga mipaubos sa maong test, unom niini ang nagpositibo nga pulos mga job order. Tungod niini, nakatakdang isuspende ang maong mga empleyado sa pagtrabaho sa maong barangay alang sa rehabilitasyon. So yan lang makita kanila, uno-uno, secretively ang kwento kita kanila. Miabla kita kanila, suspended sila more or less mga 2 to 4 months. No? Pero with the monitoring of the barangay council, kasi estos mga gente, mga buenos estos mga trabaha. Dugang sa barangay, ilang gihimo ang surprise drug test agig pagsunod sa good governance nga memorandum sa DILG. Sumala sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9, mas maayo magpahigayon og drug testing sa mga empleyado ang mga LGUs. Gikinahanglang masiguro ang drug-free workplace policy program. Mas better kasi sir, kung meron tayong drug-free workplace program, at least malinaw kung ano yung magiging sanctions. Baga institutionalized na sa kanila, nakasaad doon kung ano yung magiging sanctions, ano yung penalties doon sa mga taong magpo-positive sa drug test. Matod sa PIDEA Region 9 nga sa Region 9, adunay pipila na ka mga LGU na sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay ang adunay drug-free workplace policy program. Samtang gipaubos pa sa orientation kalabot niini ang Zamboanga City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Gikabalakan karon sa pipila ka residente sa Glan Sarangani ang mikatag sa social media nga matud pa dunay nagapanggukod sa mga mulabay sa kadalanan sa Barangay Baliton padulong sa Barangay Burias sa mong lungsod matag gabii. Ani ang balitang barangay ni Tony Umamil. Pipila lang kini sa mga post nga mikatag sa social media kalabot sa mga kalalakihan nga matud pa nagapang trip ilabi na sa Barangay Burias padulong sa Barangay Baliton sa Glan Sarangani. Gani base sa post sa usa ka netizen, doon na sabdaw mga motorista nga gigukod sa mga kalalakihan sa maong lugar. Nahitabo matud pa kini sa boundary sa Baliton ug Burias, may nalang kuno kay luwas sila. Accordingly, sabi ng biktima, kasunod-sunod daw sa tricycle. Kalabira daw na motor, yan na mga payat na mga tao. Ang description sa mga suspect. Nakahatag kini og kahadlok og kalisang sa mga motorista, labi na ni mga estudyante nga taga sa Bansanos, Davao Occidental. Sama na lang ni Mia Lynn, nga usahay gabi na makabiyahe matag muli sila sa ilang lugar. Pag uli mi og just nagaagi jud mi anang lugar, unta masolusyonan na siya para sa safety sa mga motorista ug mga moagi anang lugar. Okay. Onya, unsa may ginabati nimo pag baagi ka dito? Kulba ba?
kulba siya. Kay wala mi kabalo kung basi matungnan mi. Nakaabot na kini sa Glan PNP. Apan sumala nila, walay na report kanila kalabot ni ini. Wala sab matud pay na dawat nga report ang barangay. Hinoon mas gihugtan pa sa Glan PNP ang seguridad sa lugar. Wala namang report. In fact, may third platoon dyan sa sa Baliton. Nandun na yung mga BIPAT, yung mga barangay tanod ng barangay Burias, as well as Baliton. Gagandak sila ng tubig bawat gabi. As well as yung CMFC, gabi-gabi, nagrurunda para mahuli ito. Nagpahinomdom sab ang kapulisan nga inay i-post sa social media, i-report dayon kini sa otoridad aron maaksyonan. Dapat naman yung nag-poster, magpunta sila dito sa station para at least na ma-actionan kaagad yung likramo. Usahay, makasulti nga heresy. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gipasidunggan sa sangguniang panglungsod ang kapulisan sa General Santos City human nakakuha og taas nga ratings sa pinakaulahing survey nga gipahigayon sa Minda. Ano yung report ni Abby Caballero? Sa gipahigayong survey sa Mindanao Development Authority kon Minda sa ulahing quarter ni adtong 2023, nakakuha og 97% ang General Santos City Police Office sa hisgutan ng safety, 98% sa respect, 99% sa trust, ug 99% sab sa satisfaction. Gibasihan ang administrative requirements, accomplishments, equipment, training ug ang satisfaction sa publiko. So para bisag na yung mga panghitabo nga kuan, at least naman nakakuan na sila. Maganda, mabilis yung pag-respond nila. Sa ikaduhang quarter ni adtong 2023, anaalang matud pa sa 82% ang nakuha sa GSCPO. Layo matud pa ang ihap itandi sa pinakaulahing survey. Busa mapasalamato ng hepe sa GSCPO sa pagkugi sa iyang mga sakop aron makunhuran ang mga kriminalidad sa syudad. Gikalipay sab sa sangguniang panlungsod ang maong kalampusan sa GSCPO. Gani ilang gipasidunggan ang GSCPO atol sa ilang sesyon ni adtong Martes. Mipasalig ang GSCPO nga ilang ipadayon aron matupngan ang gihatag nga kumpiyansa kanila sa katawhan. Dako na kami pasalamat sa atong mga personnel, mga stakeholders, mga mitabang sa GSCPO para mag-gain back ang trust and confidence sa mga tao. Daghan kayo nga mga civilian nga hingatag og information para mapadali ang atong trabaho sa pulis. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.